dito naman po ngayon tayo sa taniman ng mga herbs dito po sa school. Sir Den, anong mga herbs ito? Actually, itong part na ito tinatawag po namin Italian Avenue. Okay. We can find culinary herbs. Ito po yung sweet basil. Sweet basil, napaka-healthy po nito. Na ginagamit sa pesto. Opo. Kapag medyo vegetarian ka, iwas ka sa high blood, Yes. kahit po na fresh ito, pwedeng kainin. So meron din po tayong mga curry dyan. Curry? Opo. Alright. Na fresh, hindi ka na kailangan gumawa ng curry powder. Pwede Yes. din po yan. At meron din po tayong mga rosemary. Rosemary. Oh. O ginagamit po yan sa mga Italian dish, especially sa mga steak. Yes. American steak, napakasarap po na pwedeng ipatong dyan. Yes. And at the same time yan, pwede rin pong gawing repellent. Insect repellent, Opo, okay. insect repellent. Kung nasa kwarto mo, gusto mong medyo minty ang dating. Mabango to. Opo, mabango Sir po yan. Den. Kahit ito po, mabango din. Oo. Mabango talaga. Sir Den, ito patapon na bagay ito ah. Opo. Napapakinabangan. Kaya nga po lahat dito, sabi ko nga sa inyo, recycled and we make it a point na walang nasasayang na material. Ang bango. Opo. Simple lang ang pagtatanim niyan, dyan, sir. Yes. Bali ko ka lang ng malit na ganyan. Kailangan yung pagtataniman mo dyan medyo sandy. Okay. Madaling mag-propagate. Meron pa rin po kaming isa doon. Ito po yung mga propagation na lang. Ito yung mga third crop na namin. Ayun. And at the same time, nagagawa po namin na income generating din ito. Wow. Yung mga nagpapasyal dito, nagbe-benchmark different schools in the entire division. Nagbe-benchmark po sila at the same time, nakakabenta na po kami. Ayun, talaga naman. Simple-simple po. Tingnan pa natin mga tanim ni Sir Den dyan. Ikot tayo. Sir Den, salamat po. Una sa panayam. Pangalawa sa pagturo niyo po sa napakagandang school po dito sa Sparan. Baka meron po kayo nais pasalamatan, Sir Den. Well, of course, I just want to thank also Masaganang Buhay Right, thank for you po. featuring our school. So despite of the fact na medyo napakalayo ng lugar, kayo binigyan kami ng pagkakataon upang i-share yung mga best practices ng aming school. Well, of course, all these things make possible through the support of our Honorable Mayor, Iluminado Pobre Jr., our Vice Mayor, Ma'am Venus Tomas Razalan, together with the Sangguniang Bayan. Well, of course, yung entire community ng Josephine Cojuangco, sa aking mga teachers, sa aking head teacher, focal person, lalong-lalo na po yung aming mga estudyante, mga parents, and the entire barangay officials o Poblacion Norte na kung saan ganun na lang po ang pagtangkilik at pagsuporta sa bawat programa na aming ginagawa dito sa Josephine M. Cojuangco National Technical Vocational High School. Well, of course, I just want to thank also the DepEd Tarlac Province, especially our Division Superintendent, Sir Jesse Ferrer, our former Division Superintendent, Dr. Ronnie Malyari, now the officer in charge of the Regional Director, Office of the Regional Director of entire Region 3. And walang hangganang pasasalamat. So lalo na po kay Sir Chopilo na ni-repair niya. Shout out Sir Chopilo na ni-repair niya yung aming school. So sana po, this is not the last that you visit Josephine Cojuangco upang lalo pang ma-share at maipakita yung galing ng bawat estudyante, galing ng bawat teacher, galing ng bawat utility at ang lahat po ng yan. Sabi ko nga, no matter how good the leader is, without the support of each and everyone, so all things ay hindi posible. Si Sir Den Tabamo, school head o siya pong principal dito po sa Josephine Cojuangco National Technical Vocational High School. Dito po yan sa Mayantok, Tarlac. Huwag po kayong bibitiw. Pagbabalik pa ang Masaganang Buhay. Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. After bagging bronze in Manila, our Alas Pilipinas men's national team will fly to Indonesia this weekend. He delivers. And he did. Pagkano is on fire for Alas Pilipinas. Coming alive here in set number 4.
Watch the second leg of the 2024 CV League on One Sports, One Sports Plus, and Pilipinas Live. What a journey it has been. Unbelievable! What a game! What a spin! What a throwdown! Magoy! That's the third in their fans. Miracles are real when you've got the seven-time MVP. Use them for the win. Yeah! And the Meralco Bulls finally winning championship dito sa PBA. And it's a phenomenal victory for Etsy Performance. Sees them get the victory over Latvia. That was an absolutely clinical display for the Philippines. And it is that time of the year. Mga nangangarap maging profesional na basketball player sa pinakamataas na entablado ng paborito nating laro. Natin po. Ang ating mga players, battle ready. Bonus will take the floor. And gets fouled. You can't script this. A 5-point play. And ladies and gentlemen, that kind of game where every available emotion, desire, ambition is put out on the court itself. Haymaker after haymaker ang ating natutong kaya. This is where you get a ring. Dahil ang PBA is the greatest show in town. Nakakakiliting headline. Pero totoo ba? Sa panahong ang peke, kala mo totoo. At kung anong totoo, dun ka pa diskumpiyado. Dapat dito ka sa balitang walang dagdag bawas. Yan. Marami akong kilala na kung saan naguhukay. Pero ako, wala pa ako nakitang kahit anong klaseng gold na sila. At sa komentaryong hindi biased. Dito natin nakikita na napaka-importante na kino-communicate, diba? Ng Malacanang sa tao. Buo ang kwento. Non-essential si Lugaw. Subuti na po yung namimigay kaysa nagnanakaw sa pera ng gobyerno. Balitang may konteksto. Tatanungin ako, good decision to appoint someone looking into that kind of aspect ng ating pagmamahal sa kultura. Dito tayo, sa totoo lang. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Sa totoo lang, teleserbisyo para sa Pilipino. Kayo ay nakatutok sa Halaman Kaalaman para sa masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlyson para sa ating feature plan of the week. Ngayon po ay i-share ko po sa inyo ang simple at napakadaling pagtatanim ng rosemary sa mga bote po ng mineral water. Ang rosemary po ay isang uri ng herbs na napakaraming pong taglay na iba't ibang health benefits sa ating katawan. Halip po kayo, samaan nyo ko, magtatanim tayo ng rosemary sa mga bote ng mineral water. Magluluto rin po tayo ng masarap at masustansyang rosemary rub pork chops. Samahan nyo po ako. Ilan po sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng rosemary ay mayroon po siyang mataas na antioxidant content, antimicrobial at anti-inflammatory compounds. Kung kayo po ay may mataas na blood sugar, palagi lang po kayong kumain ng rosemary para mag-normalize ang iyong sugar level sa katawan. Supporting brain health, may mataas po siyang anti-cancer properties, heart disease at makakatulong po siya sa mayroong type 2 diabetes. Mayroon po siyang pelonic compounds na nakakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng tumor, leukemia, breast at prostate cancer dahil sa taglay niyang
rosmarinic at carcinic acid. Improve mood and memory, protect vision and high health, at maganda siya sa ating digestion. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng rosemary. So ngayon po ay i-share ko na po sa inyo ang simple at madaling pag-propagate ng ating rosemary. Ang rosemary po ay isang uri ng culinary herbs. Masarap po siyang pampalasa, sa ating mga lutuin. Pwede rin po siyang gawing tea. At gaya ng banggit ko, napakarami pong taglay na health benefits sa ating katawan ng rosemary. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang pag-propagate ito. So ito po yung lupa natin gagamitin sa ating pang-propagate ng rosemary. Buhaghag na lupa po ito at pinaggamitan ko na po itong lupang ito kaya i-condition ko po mamaya. So yun po, ito na po yung ating bote ng mineral water na gagamitin. May butas po yan sa ilalim at saka sa mga kabilang gilid. Tapos gagamit din po tayo ng plastic cup. Ito. Tapos maglalagay po tayo ng paunang pataba, fertilizer. Ang gamit ko po ay vermicast. Yan. Ito po tayo ng vermicast sa lupa nating pagtatamnan ng rosemary. Tapos maglalagay din po tayo ng coco peat. 60% buhaghag na lupa, 20% ay ating paunang pataba na vermicast at another 20% ay coco peat. Tapos i-mix nyo pong mabuti ngayon yan. Haluin nyo pong mabuti ito. Ayan. Nang sa ganon ay ito pong coco peat, ang trabaho po niyan sa ating mga halaman ay mapapanatili pong buhaghag ang lupa. Malaya pong makagala yung ugat, makakuha ng nutrients ayon po sa kanyang pangangailangan. So ayan, buhaghag ng ating lupa. Ayun, ready na yung ating pating mix. Maglagay na tayo ng lupa dito sa ating bote ng mineral water. Lagay na natin itong lupa nating kinondisyon. Naglagay na tayo ng paunang pataba. So yan, hanggang liig lang po, hindi ko siya masyadong pinakapuno. So ngayon ay kukuha tayo ng isa sa matandang sanga, ating mga tanim na rosemary. So ito, ipuputulin lang po ninyo, ikakat ninyo, gamit po itong cutter ng ganito. So yan, nakikita po ninyo. Tanggalin lang po ngayon itong yung kanyang daon dito sa bandang ilalim. Ganito po. Ayun. So yan. Ating nibitaw ngayon yung kanyang sanga. Tapos may mga nodes po siya. Yan po yung mga nodes niya. Yan. Yung iba po ay binababad po nila to sa tubig. Binababad po nilang ganyan at pinapaugat muna ng hanggang 2 weeks. Pero ako po bihasang-bihasa na hindi ko na po yan pinapaugat sa binababad sa tubig. At ang ginagawa ko po para mas mabilis, gumagamit po ako ng aloe vera. Ang aloe vera po kasi ay growth hormones po siya. So ito po, pumitas po ako ng isang aking leaves ng aloe vera. Yan po, kunin ko po ngayon ito. Yan. Yan po. May mga para yung kanyang katas, tutusok ko po kayo dito yan. Ayan. Tusok ko po dyan yung mismong kanyang stem, itong ating rosemary. Yan. Tapos, direkta ko na po nga itatanim ngayon yan dito. Tutusok ko lang po ng aking kamay. Yan. Tapos, ilalagay ko po ngayon to. Ayan. So, ganun lang po ka-simple, Tapos, bahagya ko pong didiligan yan. Ayan, bahagya pong didiligan. Ang ganito. Ayun. Tapos, tatakpan ko po ng
takpan po natin ng plastic cup. Ano? Ang purpose po nito, para hindi po magalaw yung ating bagong lipat tanim na rosemary. Ganito lang po yan. Yan. No? Yan. Lagay po